Yo, what's up mga idol? May gagawin tayo. So, galing ito sa Tansa, Buak, Marinduque. So, shout out kay Kesel Isba Jalak. Siya po ang may-ari nito. Sa mga gusto magpa-ayos, pwede kayo magpa-LBC, GNT, Lalamove, or any courier via deliver kapag malalayo. So, ayan, buksan na natin mga idol. So, nabasa daw ito. So, dati na ito pinagawa dito mga idol. At nung nabasa daw, nasira na naman. Kaya iwasan yung talaga mabasa. Kasi kapag nabasa ang cellphone, matik masira talaga yan. Kung hindi man masira ang board, pwedeng masira ang LCD. Kasi pwedeng mag-blackout yan, lalo na kung may laman ang battery. Kaya niyan sunugin ang board, connector ng LCD. At pati yung LCD niya, kayang masunog. So, ano kayang model ito? Infinix. Ay, nabasag na rin pala. Yun lang, ganito talaga yan. Pag nababagsak din at nababasa, ayan o, durog pa lang yung LCD. Ayan, tingnan natin kung ano yung naging problema. Ay, buhay naman. So, kaso lang nagkaguhit-guhit. Hindi na mapindot. Ah, napipindot pa. Okay pa siya, kaso lang may guhit-guhit mga idol. At saka basag na rin yung baba, oh. So, once kasi napapasukan ng tubig, lalo na kung may biyak nga. So, mag-short yan. Kaya pansinin nyo, nagkaroon na siya ng guhit-guhit ang screen. So, kailangan ito palitan mga idols. So, nabasag din pala pati likod, oh. So, malamang nabagsak din ito. So, ang gagawin natin dito mga idol ay palit LCD na. So, at i-blower na lang din natin yung motherboard. So, dahil ayan, kapag mga guhit-guhit na kasi mga idol, hindi talaga yan mawala. Dahil pwedeng nabasa ang baba nito. Yung connection dito sa baba, may tubig yan dun sa flex. So, masunog po siya kaya magkaroon ng guhit-guhit. Minsan naman, wala ng display, natuluyan na dahil nasunog na nga siya. So, ayan, upo na natin. Kailangan natin initan. So, blower natin mga idol. Yan. At ayan, tanggal na. So, mga idol, tips ko lang lalo sa ating mga viewers. Iwasan nyo mabasa ang cellphone talaga. Kasi maaaring mag-blackout yan, mawala ng display, magbabibrate na lang, matamaan ang motherboard, ang pinaka-LCD. Or kung pinakamalala pa, matamaan pa ang motherboard, mas malaki ang gastos. Kasi pwedeng mag-grounded ang board, tapos mabuhay man siya, sira din ang LCD, so kailangan din palitan. So doon na yan, lalaki ang gastos. Kasi mahal ang LCD. Bukod doon, inaayos pa yung motherboard. Ayan. So ano pala to? Note 34G, ano siya, glass yung likod. So, maaaring mag-crack ito mga idol, matuluyan. Kasi may crack na siya. Yan. So, at least hindi natuluyan. Ayan, oh. Sobrang dikit. So, tanggalin natin lahat ng screw. So, sa mga gusto magpaayos, lalo na kung mga LCD, pwede kayo mag-walk-in. Mag-PM muna kayo para in case may pyesa man tayo wala, at least alam nyo bago kayo pumunta. Para isang puntahan lang, hindi nyo na kailangan balikan. So, tanggalin natin lahat ng screw at maraming salamat sa inyong tiwala mga idol. So, meron na tayong 400k followers. So, sana i-share nyo ang video natin. Paki-follow ng ating page para marami tayong matutunan. At paki-support na rin sa ating YouTube mga idol. So, meron na tayong 100k mahigit subscriber. So, maraming salamat sa laging nagsusupport. Huwag kalimutan mag-like, mag-follow, mag-share, mag-subscribe para lagi kayong updated din sa ating mga video. Para makakuha din kayo ng idea. Ayan. Kasi, huwag tayo basta-basta titira. Kailangan natin manood muna ng mga video para maiwasan natin yung mga abuno. Kasi hindi basta-basta, kagaya nung isang araw may nag-DIY ng LCD, palit battery, namatay ang cellphone, nag-short na pala. So mga steps na dapat nyong sundan bago kayo magpalit ng LCD at battery. So para iwas mga idol, iwas pusoy o abuno talaga kasi maraming ganyan. Lumaki tuloy ang gastos. Tanggalin natin yung SIM tray. At tanggalin natin itong yan.
at fingerprint para iwas maputol. Ayun, nabuksan na natin. So, wala namang kalawang. Bukod dito may kalawang mga idol, oh. So, nabasa nga siya talaga. So, yan, papasok yan sa mga charging kasi yun yung mga butas-butas niya. Kaya yan, pansinin nyo, kalawang na. Kinalawang may sa may charging. Brush-brushan muna natin yung mga gilid-gilid para malinis man lang. Blower muna natin yung motherboard. Yan. So, dito mga idol, bago kayo magawa ng LCD mag-test, kailangan una nyo talaga tanggalin ang connection ng battery. Yan. Huwag nyong isalpak ang LCD na nakakabit itong battery kasi may mga unit talaga na mag-short. So, sa kanya tanggalin itong LCD. Mag-short siya kaya doon na siya magsimulang mag-blackout. So, kapag nag-blackout na, alam nyo na mangyayari. Hanap tayo ng LCD mga idol. So, ayan, meron tayong Puba 5 Pro. Puba 5 Pro, Note 35G, parehas lang. So, ito na lang ilagay natin, Note 35G. So, parehas lang sila ng LCD ngayon mga idol. Compatible na siya. So, ayan. Note 34G 5G. Urig replacement po ito mga idol. So, magandang quality siya. Updating na siya kapag ang magandang unit kasi once na ma-update siya, hindi na mag-touch kapag class A ang ilagay mo. Hindi ganito, hindi urig replacement. Kaya yan, testing muna natin mga idol kung may display. So, ang tips natin, iwasan nyo mag-test ng LCD na nakakabit ang battery. Kailangan nyo talaga tanggalin ang connection. Sa kanya isalpak kapag nasalpak nyo na itong connection ng LCD. So, testing na natin at tingnan natin kung mag-display. Pag mag-display na, saka natin i-install. Okay mga idol, tested. Isang kabitan lang. Tingnan natin kung mag-touch. Ang mga LCD naman natin, unli updated na siya. Kung na-update man siya sa version 14, kasi madalas ito kapag version 14 na, hindi mag-touch kapag class A ang LCD na ilagay. So, kailangan urig replacement. So, namimili na siya. At ayan, tingnan natin kung mag-touch. Yun lang, ayaw mag-touch. Yan, tingnan natin. Ayun, sa full mga idol, nag-touch siya, oh. Tested. Yun lang, nagkaguhit-guhit. So, defect ito. At least nakita natin ngayon pa lang, oh. Try natin i-unlock. Pag ito mag-okay, sablay ang LCD. Yun, oh. Kakatesting lang natin, nagkaganyan kaagad, oh. So, defect to mga idol. So, kailangan nyo talaga ma-test bago nyo isalpak lahat kasi kagaya nito, oh, ayan. May problema sa LCD. Ayan, oh, nagsishake. Shaky siya or gumagalaw-galaw. So, defect yan mga idol, kailangan natin palitan. So, at least, hindi pa natin nadikit. So, yung mga ito, mga defect talaga yan. Hindi naman lahat ng LCD talaga ay goods. So, kaya natin tinitesting siya bago natin isalpak or i-install. So, ayan, nakita natin na supply. So, i-testing natin itong isa, Puba 5 Pro. Same lang sila ng LCD mga idol. Tested siya. So, may LCD pa rin naman ako ng Note 35G pero i-try pa rin natin ito. So, ayan. So, tanggal na yung battery connection. Salpak natin. So, itong isa dito mga idol, props lang ito. Kahit isa lang masalpak dyan. Ayan, tanggalin natin to. Buhay pa rin ang unit. So, ito wala itong connection eh. Parang secondary lang siya pero wala siyang purpose. So, ito lang talaga ang importante dito. So, kahit magpalit kayo ng isang battery lang, wala nang ganito, yung universal battery, pwede siya kasi ito wala naman tong kwenta eh. Yung dito banda. So, ayan. Kanina, nagkaguhit-guhit siya. Ilang seconds lang nung tinesting natin. Nung dito natin pinindot natin yung emergency, nagkaguhit-guhit siya. Ayun, tested ang Puba 5 Pro mga idol, oh. Sa Note 35G. Kaya kung mag-order kayo mga idol, pwede kayo mag-order ng mga LCD natin. Tested ito mga idol. So, yan, nagkataon lang talaga na unang test natin, nagkaguhit-guhit. So, yung tested yung touch niya, walang problema. Ayan o, lock natin. Normal pa rin siya. So, ayan. Install na natin yan. So, hindi na siya nagkaguhit-guhit or nagsishaky. So, defect lang talaga yung unang LCD na sinubok natin. So, sa dami ko nang kinabitan ngayon mga idol, ito lang ang nag-defect. First time pa rin. So, madalas talaga nito, good siya. Walang problema. So, ayan, i-gilid natin. So, next step, tanggalin natin itong battery.
So may adhesive to. Yan, mahilig kasi ako maglagay ng adhesive. Pag wala nang dikit kasi expire na, dinidikitan ko talagang battery para iwas malaglag man siya, hindi mauga-uga ang pinaka-battery. So ito mga idol, madali na tumangat kasi basag na siya. Tuklapin natin ito sa banda may basag. So nabasa din ito. Tingnan natin baka dito pumasok yan. Ayan na nga oh. May mga puti-puti. Yan. Ay, hindi to dito pinalit. Hindi sa akin tong LCD. Hindi ganito yung sticker ko. Ayan, hindi mga tinanggal dito oh. So baka ang pinagawa dito dati yung backlight siguro ang pinagawa sa akin dati nito. Ito nga yun, yung pinadala niya ng LCD tapos walang backlight. So nadali natin yung backlight, sa ilalim pa lang backlight nito. So ito yung LCD pala na ina-vlog ko rin siguro ito mga idol na mayroon na siyang LCD. Wala lang siyang ilaw kahit palitan ng LCD. So pag ganun kasi na nakakabit na ang LCD, diretso na yan. Diretso dikit na yan. Hindi na diretso na pagdikit. Kasi may mga ganun, nagpagdala sa atin, nakabitan na ng LCD, wala pa rin ilaw. So hanggang pailaw natin yung board, yung LCD na nilagay, may ilaw na. Kaya linisan natin mga idol. So yung next step natin, kailangan nyo malinis itong frame bago nyo ilapat ang LCD. Para walang angat. Yan. So, paikot mga idol ha. Huwag yung hindi nyo linisan. Huwag yung linisan nyo dito, tapos dito hindi. Kasi wala ka na. Kahit makita mong bagong-bago siya at first time makabitan, kailangan nyo pa rin ganituhin mga idol yung mga pinagdaanan ng LCD kasi minsan may mga basag-basag yan. Dumidikit. So ayan, may ginagawa sa kabilang bahay natin. Kaya medyo maingay tayo. Duda ko, ito nga yung ginawa kong backlight pala na napalitan na ng LCD, hindi pa rin umiilaw. So kaya pinadala ni sir kasi testing talaga tayo gumawa. Ayan. So nalinis na natin. Daming alikabok. So medyo twist yung board niya, yung frame oh. Medyo baluktot. So baka naupuan ito. So yan, bago kayo mag-install ng LCD mga idol, tips ko. So pwede nyo gawin ito, tanggalin nyo to oh. Pwede na ito hindi tanggalin, at ito mga idol, tanggalin nyo to. So kailangan nyo idikit itong LCD mga idol. So ganun ako ng LCD talaga para walang angat ang baba. So nakadikit ang LCD. So para sa mga original LCD ito, nakadikit din talaga ito dito sa frame. So para iwas angat dito ang baba or makita ang ilaw. So next step, ito tanggalin nyo to. Wag nyo talaga itong kalimutan. Ito. Yung plastic sa harap ng camera para hindi lumalabo. So yan, pansinin nyo, sobrang pitted siya. So kapag ito ilapat mo dun sa frame niya, sobrang lapat na rin ito. So pitted siya, walang angat. Kasi yung flex niya nakadikit. Ayan oh. Walang angat. So saka natin ito isalpak. So ayan, ito pa natin ito mga idol, universal LCD kasi ito, kaya mahaba siya, maraming kaparehas itong ganitong unit na to, ang LCD compatible. So dahil may pandikit pa yan, so hindi na natin palitan yan. Salpak na natin diretso. So ayan, salpak natin yung battery. Ito yung secondary na connector, kahit wala na yan, hindi naman may salpak, kahit putulin mo yan, gagana pa rin yan. So yan, tingnan natin kung matanggal. Ayun, okay siya. So next step, isalpak natin itong fingerprint. So natanggal ang volume button. So salpak natin ulit mga idol at cleaning muna natin dito sa banda sa baba. Yan. Medyo yupi yung frame. Ito mahirap sa yupi ang frame. Yung LCD niya mabibend. Yan. So kapag ganito naman na medyo konting bend lang, kayang-kaya yan, nasa dikit. Huwag lang yung masyadong nakabingkong na. Salpak natin lahat ng screw.
So, kung magpagawa ka rin ng backlight nito mga idol, tested po tayo gumawa ng backlight nito kasi lahat po na ginawa natin backlight nito, wala pong pumalpak. Kahit na-repair na sa iba. Kagaya nito, repair na rin ito mga idol nung dumating sa akin. So, nagawan pa rin natin ng paraan kasi may ano tayo nito, may board tayong matestiran kung sakali may putol man na linya. May board tayo na sira ba? Patay. Kaya natin i-trace ang mga linya niya kahit putol-putol na. So, ayan. Balik natin lahat ng screw. So, linisan natin ito. Kasi nakailang backlas na ata ito. Yung pinagawa ni sir. Binaklas pa natin. So, kapag hindi kasi magawa, so wag lang natin lamugin ang board kung hindi kaya. Kasi mayroong ganoon, yung nag-DIY, nasisira lalo. Tapos, pinalitan ng mga pyesa, ang daming nagsitalsikan. Kaya ayan, lalo tuloy lumaki ang gastos. Kasi may mga capacitor kasi ang mga backlight mga idol. Kapag sitalsikan yan at malakas ang hangin ng ginagamit mong air, ay matatalsikan talaga yan. Ayan, mag-apply tayo ng ano, adhesive tape. Mga idol. So ayan, naiwan yung dikit. So huli natin nagdidikit mga idol sa mga hindi nakakaalam ha. So ayan, pit na pit pa rin mga idol oh. So walang kaangat-angat, so basag lang talaga dito banda. So dikit na natin. So na-testing naman natin kanina, na good siya. So iikot lang natin konti. Alalay lang mga idol ha. So baka mapunit mo yung flex, delikado. Pwede nyo rin dikitan yan kung hindi nyo kung hindi kayo, kung takot kayo magdikit na nakakabit ng LCD. So ayan, dito sa pinakagilid kayo magdikit. Yan. Dito mga idol, kunti lang idikit nyo ha. Huwag nyo damihan dito. Yan. So ayan, gilid talaga kayo magdikit. Yan. Para walang angat. So, balik natin itong same tray. So, medyo nabingpong na yung ano niya. Same tray. So, punasan natin muna. So, tinanong kasi ni sir kung magawa pa ba daw ito na walang mabura. So ayan, pag LCD lang naman pala mga idol. So nagtanong siya doon sa ano natin. Kasi may importante daw siyang files. Kung may mabura ba daw kapag ginawa ito ang nabasa. Kita man natin na LCD lang ang sira pala. So wala pong mabura kung LCD ang papalitan. So mabura lang yan kapag nireset bago mo dinala sa akin. Ito, hindi tayo basta-basta nag-reset. Lalo na kung hindi alam hindi alam ang password. So hindi pa ako nagre-reset. Kailangan ko pa ipaalam. Kung sakaling may problema sa program, ganyan. Ayan, okay na. So after 1 hour nito mga idol, 2 hours. Dikit na to. Ayan, pit na pit yung LCD oh, kahit bingkong siya konti. So, on na natin. Yun, yung display niya, okay pa rin, walang problema. So ingat-ingat lang magkabit din ng LCD mga idol. Yung tinuro natin, ang pinaka-the best, kailangan nyo matanggal ang battery bago nyo isalpak or i-test. Wag talaga kayong, lagi kong paalala, wag kayo mag-test ng LCD na nakakabit ang battery. Kasi 99% pwedeng ma-damage talaga yan. May mga cellphone kasi na masilan talaga. So ayan, kanina nakagwit-gwit sa mga idol nung tinest natin, so hindi pa natin dinikit. So ayan, so mayroong puti kasi bingkong ito mga idol at nakatatlong siya. So, dalawa lang. So bingkong kasi ang board mga idol. Ayan, nawala na siya oh. So sobrang mahigpit yung pagkakalagay natin. So kapag straight po ang frame nito, hindi po ito magkaroon ng puti or dots. So kasi nakaganon yung LCD nya. So ayan, kunti lang naman, mawala din yan maya maya. Ayan, okay yung touch mga idol, walang problema oh. So meron pa itong plastic pala mga idol sa taas. Ayan oh. Pababa ito. Yan.
So, pagbaba yan. So, pinapatanggal ko yan 3 days to 1 week para in case magloko, mayroon tayong warranty kahit nadikit na yan. So, may mga dumi-dumi lang siya. So, kapag tinanggal mo yung plastic, mawala din yung mga dumi-dumi. Ayun, so, solve na mga idol. So, di na natin pakialaman ang password kasi importante ito guys, sir. Yan. Baka mamaya may mabura. So, kapag nandyan pa yung password, ibig sabihin walang nabura. So, solve na mga idol. So, ito yung pinagpalitan natin. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-follow at mag-subscribe. Maraming salamat po.